Welcome to Barakadahan Forever Worldwide. Please do not forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to click the bell button so you can be updated every time we have new uploaded videos. Maraming salamat po. Enjoy! Ang nag-deliver papunta sa bahay nila, Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects abay kem, sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko may labas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ng buong resources ng bansa para tumahimik ako. That you will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakip, butas sa kanilang kampanya laban sa corruption. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin. Ngayon naunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng zona ni Pangulo, pero habang papauna ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country, you will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakip, butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan ngayon. Hindi na ako manangahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina. Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year 2024. Ang sabi niya katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert. Ang sabi niya katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects abay kem. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adriane Bersame. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon, tinawagan ko po agad si Yusef Adrian Bersame na tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion. During their meeting, ang sabi niya ay totoo nga po right after our conversation. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the President wants he gets after. Ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina, Pangandaman at Yusef Adriane Bersame. At sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang. At nandun din po si Used Jojo Cadiz during the meeting. Binigay po ni Used Adriano Bersame ng listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Used Adriano kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya galing kay PBA mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag nung sinabi po ni Yusef Adrian Bersame. Yung brown leather bag na alala ko noong nasa Singapore. Kami right after the elections of May 22 sa Hilton Hotel. Kami ni dating Speaker Martin and PBM. Habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, sinabol ng PSG ang brown leather bag. At ang sabi ni PBM, maiwan na lahat. Wag lang ang brown leather bag, kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina, Pangandaman, Yusef Adriane Bersame, and Yusef Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DWC funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPH kaysa edukasyon and yung balance na 50 billion. Ilagay na lang sa program funds for the 20 Bully Fund budget dahil Office of the President. Di nang nagre-release ang lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin, kumbaga ang utos ng hari hindi pwedeng mabali.
again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya wala tayong magagawa, kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at tinagdagse mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmi na Pangandaman. Bagharhan forever worldwide. Keep calm and keep listening. Kumusta ka kababayan? Mula sa bagyong nagdaan, di pa nakakaahon, lubog na naman tayo sa baha. Nakikita mo rin ba kasakiman nila? Buwis natin na pinaghirapan, sa bulsa lang nila napunta. Mga kababayan, tayo'y magkaisa. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ang panloloko. Tunay na pagbabago ang sigaw ng Pilipino. Yarihan, inaapi ang sambayanan. Kaya mga kababayan, tinig natin pag-isahin. Yarihan, inaapi ang sambayanan. Kaya mga kababayan, tinig natin pag-isahin. Sambayanan. Kaya mga kababayan, tinig natin pag-isahin. Makakamit ang tunay na hustisya kung ba't kasang umiiral sa atin, umiiral sa atin. Mga kababayan, tayo'y magkaisa. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ang panloloko. Tunay na pagbabago ang sigaw ng Pilipino. Sama-sama magkaisa, ating panawagan, pakinggan nila. Sama-sama magkaisa, sigaw natin katarungan. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ang panloloko. Tunay na pagbabago ang sigaw ng Pilipino. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ang panloloko. Tunay na pagbabago ang sigaw ng Pilipino.
Trio na pondo, saan napunta? Pera ng bayan, tila nawala. Flood control fund, ninakaw daw. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ang batas. Puso ng mamamayan, puno ng sakit. Panahon na para ito'y mapanagon. Magkaisa, bayan ko, itaas ang bandila ng totoo. Walang kinikilingan, katotohanan ang ipaglaban. Transparency, pananagutan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang kabataan nagtatanong, bakit tila bingi ang mga pinuno? Iglesia ni Cristo handang tumindig, sa liwanag tayo'y magsasama. Hindi takot, hindi titigil, boses ng bayan dapat mariin. Magkaisa, bayan ko, itaas ang bandila ng totoo. Walang kinikilingan, katotohanan ang Keep calm and keep listening. accountability, katarungan, ibalik ang pondo ng sambayanan. Sa luneta tayo'y magsama. Mapayapa, may dangal, may pag-asa. Trilyon na nawala, hanapin na. Hastisya para sa ating bansa. Magkaisa, bayan ko, itaas ang boses ng Pilipino. Flood control, pondo ng bayan, ibalik sa taong pinaghirapan. Sa liwanag ng pagkakaisa, muling babangon ang ating bansa. Yeah, yeah. Trilyon na nawala, ibalik sa bayan na. Transparency, accountability. Yeah, yeah. Justisya para You're listening to sa Bakadhan Forever sambayanan. Worldwide, the music from the heart. Bakadhan Forever Worldwide. Keep calm and keep listening. This is Bakadhan Forever Worldwide. Thanks for watching, and your support is greatly appreciated. Until next time, good night and God bless.